Sporty look o maxi scooter, alin ang mas praktikal at mas sulit para sa'yo? Sa pagpili ng isang motor ay dapat alam mo sa umpisa pa lang bago mo ito bilhin ay dapat sigurado ka sa pipiliin mo na maging partner panghanap buhay or pang daily use. Kaya sa video na to mga idol ay pinagsama ko sa iisang content ang ginawa kong individual review para mas makapili ka bago ka bumili. Ito ang Honda Click 160 at Yamaha NMAX 155 ABS version. Alin nga ba sa dalawang scooter type motorcycle ang nababagay para sa iyo ayon sa kagastuhan at pangangailangan mo? Kaya wag na natin patagalin yan mga idol. Welcome to Haji Moto Vlogs and this is Honda Click 160 and Yamaha NMAX 155 ABS version. Let's go! Unahin natin sa makina na mayroong kargadong 157cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke po siya, 4 valves na po, at ito po ay gumagamit ng liquid cooled para sa pagpapalamig ng makina. Ang fuel system naman ito ay gumagamit ng PGM-FI o Programmable Fuel Injection na kung saan mas kalkuladong paggamit ng gasolina sa mababa o mataas mang RPM, at ito ay may average para sa kanyang mileage na 47 km per liter. Not bad po pang daily use mga idol. Pagdating naman sa kanyang bore and stroke, may sukat po siyang 60mm by 55.5mm na may compression ratio na 12.0:1. Gumagamit naman ito ng fully automatic transmission na kung saan napakadaling imaneho, bagay na bagay sa mga baguhan o matututo pa lang magmaneho. At syempre sa mga gustong chill ride lang. Gumagamit naman ito ng belt drive para sa kanyang hatak. Para naman sa performance, ang maximum power nito ay nasa 15 horsepower at 8,500 RPM na may peak of torque na 13.8 Nm at 7,000 RPM. Unahin natin syempre sa makina na mayroong kargadong 155cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 4 valves na po siya at liquid cooled ang ginagamit sa pagpapalamig ng makina. Gumagamit naman ito ng fuel injection para sa kanyang fuel system na mayroong average para sa mileage na 44 km per liter at katuwang nito ang Blue Core technology para sa kanyang makina. Ang bore and stroke naman ito ay mayroong 58mm by 58.7mm na may compression ratio naman na 10.6:1. Para naman sa hatak nito ay gumagamit ng belt drive CVT at ito ay fully automatic transmission na kung saan mas madaling imaneho at recommended sa mga baguhan o lady rider. Pagdating naman sa kanyang performance, meron po siyang maximum power na 15.1 horsepower at 8,000 RPM na may peak of torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. Unahin natin sa kanyang kabuuang disenyo, syempre ang laki ng pagbabago, very aggressive and very sporty body design ang ginamit dito na mayroong pagka-aerodynamic. At sa top front head naman ay very sporty din mga idol with matte color finish na may logo ng Honda, syempre hindi mawawala yan. At sa bandang ibaba makikita natin ang front head nito na glossy black na parang isang windshield mga idol. At makikita natin na very aggressive na ang kanyang daytime running light na may putol mga idol. At ang signal light naman nito ay gumagamit ng LED. At ang ganda rin ng bagong disenyo ng kanyang twin LED na kala mo isang Batman style na may parang patusok pa. At meron po siyang daytime running light na nagsisilbing parang kilay naman ito. Gumagamit naman ito ng telescopic fork para sa suspension sa harapan. Disc brake naman with 1-pot caliper para sa kanyang braking system na merong mags din na merong 100 by 80-14 na gulong at tubeless po ang gamit. Equipped na po ito ng combi brake system na kung saan 70% na pagpreno sa likuran ay 30% bahagya na sasabay ang unahan. Isa sa mga nagustuhan ko dito ang kanyang taillight na Batman style din mga idol at LED ang ginamit na merong separate position ng LED signal lights. Sa likuran ay gumagamit ng single shock absorber, drum brake naman sa braking system, mags din ang ginamit na merong gulong na 120 by 70-14 at ito po ay naka-tubeless na rin. At ang kagandahan naman ng Click 160 sa Click 150 ay equipped na po siya ng ESP Plus o Enhanced Smart Power Plus. Ang ESP Plus ay sumasalamin sa lakas at hatak mga idol na kung saan hindi ito hirap sa anumang road condition dahil ito ay naka 4 valves na po.
Sa kanyang crankcase ay wala na po siyang kickstarter na kung saan equipped na po ito ng ACG o Alternating Current Generator na kung saan pagdating sa startup engine ay napakatahimik at napakalakas ng kuryente na dulot nito na hindi ka na mangangambang malubatan o humina ang battery mo. Equip pa rin ito ng side stand kill switch mga idol na kung saan bagay ito sa mga makakalimutin at mga kamoteng nagmamadaling magmaneho ng mabilis na maiwasan naman ang malalang aksidente dulot nito. Sa kabilang gilid naman makikita natin ang radiator na may cover na plastic for fast cooling capability. Punta naman tayo sa itaas at unahin natin ang switches and buttons. Sa kaliwa merong high and low, horn, at signal lights. Sa kanan naman ay meron pa rin siyang idling stop system mga idol. Ang kagandahan nito ay hindi masasayang ang gasolina mo habang ikaw ay nakaipit sa malalang traffic dahil 3 to 5 seconds kang nakahinto ay mag-o-off ang makina mo. At kung ikaw ay mag-go naman ay pigiin mo lang ang throttle mo. At last meron pa itong electric start button. Sa kanan pa rin, meron itong throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa naman ay merong hand grip with brake lever sa hulihan with park lock lever. Ang park lock lever ay magagamit mo sa inclined o uphill road na parking na kung saan hindi dadaos-dos ang motor mo habang nakapark dahil ito ay nakalock po. Pagdating naman sa kanyang console panel, gumagamit ito ng fully digital meter na kung saan ang design nito ay napakaganda. Batman na Batman ang style talaga at napaka-futuristic and aggressive ang design. Sa mga convenient features naman, unahin natin sa mga packet. Unahin natin sa kaliwa na merong utility packet with cover at ang kagandahan nito, meron na po siyang built-in charger. Ang kagandahan nito, pwede ka na mag-charge anytime anywhere at safe ang mga gadgets mo or cellphone mo dahil meron itong cover. Kanan naman ay meron po siyang open packet para sa mga easy access needs mo like basahan, coins at ano-ano pa. Meron pa rin itong utility hook na kung saan malaking bagay kung sakaling meron kang isasabit, wag lang yung kabit mo. Pwedeng bag, pwedeng helmet, at iba pa. Pagdating naman sa kanyang startup engine, gumagamit na po ito ng smart key na kung saan remote control na lamang ang ginagamit na meron seat opener button at ang kagandahan nito ay meron po siyang anti-theft and answer box system. Mas pinalapad naman ang kanyang flat footboard, hindi lang sa comfort riding kundi sa kanyang convenient features na hatid dahil pwede mo itong paglagyan ng mga excess baggage mo. At malapad din na upuan ang bubungad sa inyo para sa wet packs nyo. Kalmot po sa attraction cover naman ang gamit nito na merong foam na malambot para sa yag balls at ekop nyo. Sa underseat compartment naman ay malawak din mga idol. Marami-rami na rin na bagay ang pwede mong ilagay dito. At dito rin naman matatagpuan ang coolant refiller mga idol para sa radiator na kung saan dati ay nasa ilalim. Hindi ka na mahihirapan mag-refill kung ikaw ay meron ng arthritis sa likod. Last but not the least, ang gas refiller din nito ay nandito sa underseat compartment na may 5.5 liters fuel capacity. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension. Ang haba ay nasa 1,929mm, lapad 678mm, at 1,062mm naman para sa total na taas. Bagay na bagay sa city driving talaga at kung pang daily use ang habit nito ay no worries dahil pwede mong isingit-singit at ipasok-pasok ng smooth na smooth sa malalang traffic. Ang seat height naman nito ay may sukat na 778mm na may total na bigat na 116 kilograms. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height at merong 57 kilo na may macheting pangangatawan na merong cute na kapugian. No problem sa akin mga idol. Abot ko naman ang 2 floor at kayang-kayang imaniobra o i-handle ito. At highly recommended din naman ito sa mayroong maliit na pangangatawan o lady rider o maliit na height. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo regarding sa cash and installment nito via Motor Trade Santa Cruz, Zambales. Ang cash nito ay nasa 124,430. At sa installment naman ito, meron po siyang down payment na 10,000 pesos. At meron po siyang 36 months para sa payment nito na 5,804. Unahin natin sa kanyang body design. Ito ay maxi scooter na merong elegante tignan at chubby ang kanyang body. Napaka-premium naman na naka-emboss na logo dito sa kanyang gilid na NMAX na may color gold. At meron na po siyang windshield or built-in windshield na kung saan nagre-reduce ito ng jet lag sa mahabang biyahe at syempre pang forma na rin. Gumagamit naman ito ng twin LED headlight para mas maliwanag at mas visible sa daan. At napaka very aggressive naman ng looks nito at parang meron siyang kahawig na cartoon character. Ang signal light naman nito ay nasa bandang ngala-ngala o ilalim ng motor
at ito ay gumagamit ng peanut bulb. Sa gilid naman ay meron decals na stop and start system na kung saan ito ay eco-friendly at most important, mas mapapababa niya pa ang pagkonsumption ng inyong gasolina. At meron itong logo ng Yamaha. Gumagamit ng telescopic fork para sa suspension sa harapan, disc brake with single piston caliper naman sa kanyang braking system na merong ABS mga idol. At meron po siyang gold painted mugs na gumagamit ng 110x70-13 na naka-tubeless na po. Pagdating naman sa kanyang likuran, bubungad sa inyo ang malapad na taillight nito na gumagamit ng LED, pero ang signal light nito ay ordinary peanut bulb pa lang. Ang suspension naman sa likod ay dual shock absorber, disc brake with 1-pot caliper naman para sa braking system, gold mugs din ang ginamit nito na mayroong 130x70-13 na tubeless ang gulong. Makikita natin ang radiator for fast cooling ability para sa mga long ride. Dito naman sa kanyang muffler ay sporty plastic na muffler cover ang bubungad sa inyo. Napakaganda at napakasolid din. Para sa mga kupal na nagmamadaling magmaneho kahit nakababa ang side stand nila, ito ay equip na rin ng side stand kill switch. At dito sa bandang gilid naman makita natin ang airbox at crankcase nito na wala na pong kickstarter. Dahil equipped na po ito ng ACG o alternating current generator na kung saan mas malakas na kuryente ang dinudulot, mas tahimik na makina pag start up na makina at syempre mas sapat na kuryente ang dinudulot nito kaya no worries pagdating sa pagkalobat. Para naman sa iwas ngalay para sa mahabang biyahe, meron po itong flat footrest and foot extension na merong rubber matting. Dumako naman tayo sa dashboard nito mga idol at unahin natin ang kanyang console panel na gumagamit ng fully digital meter and light indicators. Para naman sa switches and controls, unahin natin sa kaliwa na merong high and low, turn light, horn, at console panel menu controller. Sa kanan naman ay SSS button, hazard para sa undecided turns, at electric starter button. Sa control naman nito, unahin natin sa kanan na meron throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa, hand grip with brake lever naman sa likuran. Para sa convenient features naman, unahin natin ang utility packet sa kaliwa na merong USB power socket outlet. Siyempre pwede ka na mag-charge anytime anywhere kung saan ka man maabutan ng pagkalobat. At sa kanan naman merong same size na utility packet with cover mga idol. At siyempre mas safe ito lalong-lalo na kung valuable ang bagay na ilalagay mo rito. Pagdating sa kanyang startup engine, gumagamit ito ng smart key na remote control na lang ang ginagamit. At meron itong anti-theft and answer box system. At sa katabi nito ay merong buttons na dalawa. Merong fuel and seat opener button. Ang fuel refiller nito ay matatagpuan na sa harapan ng riders o yag balls area na kung saan meron itong 7.1 liters fuel tank capacity. Para naman sa upuan mga idol, napakalapad, bagay na bagay sa wet packs, eco at yag balls nyo. Napaka-comfort at syempre ang foam nito ay malambot. Synthetic leather naman ang cover nito. At kung tambay ka na hindi ka lang binigyan ng pera ng ina mo, ay pwede ka nang maglayas dahil ang underseat compartment nito ay napakalaki, nasa 23.3 liters. Kasyang-kasya ang mga gamit mo na hindi mo naman binili. At ito pa mga idol, last but not the least, meron na po siyang Y-Connect na kung saan pwede mo nang makita ang call register, maintenance check at last part navigator na kung saan hindi naman masyadong nagagamit. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension mga idol. Ang haba ay 1,935mm, lapad 740mm at ang taas 1,160mm. At kahit ganito ang body nito ay pwedeng-pwede sa city driving, pwedeng isingit-singit at ipasok-pasok sa mga malalang traffic. Para naman sa seat height, meron itong sukat na 765mm at ang total na bigat nito ay 131 kg. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4 in height at merong kilo na 57 kilo na may machong pangangatawan na very basic lang para sa akin to. Kitang-kita nyo na abot naman ng floor ng 2 pako at napakagaang pang maniobra. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo dito sa Motor Trade Santa Cruz, Zambales. Ang Yamaha NMAX ABS version 2 ay may cash na 153,000 pesos. At kung hulugan naman ang trip nyo mga idol para sa 3 years, meron po siyang down payment na 20,000 pesos. Ang monthly naman nito ay nasa 6,977 pesos. At ayun na nga mga idol, I'm sure nakapili ka na ng motor ng napupusuan mo, kung sporty look or maxi scooter. Pero ang tanong dyan mga idol, anong motor ang mas sulit para sa'yo? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and
Peace out.